Sa panahon natin, maraming mga nagpapakilalang mga tagapagturo ng mga banal na kasulatan. Pero kung palasiyasat po kayo at nagbabasa kayo ng mga talata ng Biblia, hindi na po kayo dapat mabigla. O hindi na dapat mabigla. O hindi na ikinagugulat ang pagdami ng mga tagapagturo. Dahil ang isa po sa mga palatandaan na may talino sa Biblia ang isang tao, babasahin ko po sa inyo aklat po ng Mateo 24, itinuro ng ating Panginoon Kristo. Aklat po ng Mateo Kapitulo 24, talatang 11, ganito po ang pagtuturo. At magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. Ibig sabihin, sa pahayag o sa pagtuturo ni Kristo, ang isa sa mga palatandaan na malapit na ang araw ng paghuhukom ay yung paglitaw po ng mga bulaang propeta. Ang sabi po rito, marami. Ang ginagawa po ng mga bulaang propeta o gawain ng mga bulaang propeta, ganito po ang ating matutunghayan. Ikalawang Korinto, Kapitulo 11, talatang 13, 14, 15. Sapagkat ang mga gayon tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa, na magpapakunwaring mga apostol ni Kristo, at hindi kataka-taka sapagkat si Satanas man ay magpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng katwiran, na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Ang tunay na tagapagturo ang dalaybigyan. Kahit na po yung mga bulaang propeta, ang dala rin Biblia. Kaya ang banggit po sa binasa ko, magpapakunwari na waring ministro ng katwiran. Yung magpapakunwari na waring ministro ng katwiran po, yun po ang mga bulaang propeta o mga bulaang tagapagturo. Kaya anong gagawin natin dahil sa pagdami ng mga bulaang propeta? Ang babasahin ko po sa inyo unang Juan, Kapitulo 4, talatang 1, pakinggan po ninyo kung anong nakasulat dito. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw ng mga bulaang propeta sa sanglibutan. Ano po ang dapat gawin? Inyong subukin. Ibang termino po ng subukin, siyasatin, suriin. Dahil sa pagdami po ng mga bulaang propeta nagsilitaw. Ano po ang pagkakakilanlan sa mga bulaang propeta? O yung tinatawag na nagkukunwari na waring ministro ng katwiran. Ganito po ang ating matutunghayan. Ang isa sa mga palatandaan, ganito po ang matutunghayan aklat po ng Mateo. Kapitulo 23, talatang 3 hanggang 4 po. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapatsahan sa mga tao, ngunit ni daliri ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga yun. Kumbaga, nagkukutis babae. Ang isa sa mga palatandaan ng mga bulaang propeta, ang turo nila
Yung pong turo na kanilang ipinakikilala, ipapagawa nila sa mga miyembro. Pero yung mismong turo, yung nagtuturo, dun sa turo niya, hindi niya gagawin. Kaya, dapat niyong matutunan, ito pong nasa Roma. Kasi po, dapat sa mga tagapagturo, ituturo niyo yung ganito Roma, Kapitulo 2. Ganito po ang ating matutunghayan. Roma, Kapitulo 2, talatang 21. Ikaw na nagtuturo sa iba, bakit di mo turuan ang iyong sarili? Ikaw na nangangaral na bawal magnakaw, bakit ka nagnanakaw? Ang punto po natin dito dapat kung nagsisiyasat ka o nagsusuri ka, kapag ka meron kang nakitang tagapagturo, tatanungin mo siya. Sa pamagitan po ng pagtutunong, yung po tinatawag na pagsusuri. Kasi po, karamihan po yan, may mga dalang turo, itinuturo. Halimbawa po ang Iglesia ni Manalo, meron po siyang turong itinuturo o yung ginagawang doktrina. Ito po ay doktrina na 1-25. Si Manalo at ang kanyang mga ministro, ito po ay, kapag ka gusto mong mag-aral sa pagka-ministro kay Manalo, meron po siyang ibebenta sa iyo na pandoktrina. Mag-uumpisa ka sa prep, ibebenta na sa iyo to. Itong pandoktrina na to. Tuturuan ka na nila. Kasi po, pagka meron ka ng karapatan magturo, mag-uumpisa kang magturo, third year dahil ididestino ka na. Ituturo mo na to. Hanggang sa maging ministro ka, ibig sabihin, kakabisiduhin mo itong pandoktrina. Kaya kailangan alam mo itong doktrina na itinuturo nila. Pero ang tanong, halimbawa si Manalo at ang kanyang mga ministro gumawa ng turo, magagawa ba nila? Binasa ko na kanina 23:3. Ang isa sa mga palatandaan po ng mga bulaang propeta o mga hindi tunay na tagapagturo, hindi po nila magagawa ang kanilang itinuturo. Halimbawa po, kung magpapaturo po kayo ng Pandoktrina 19 sa Iglesia ni Manalo, ang Iglesia ni Manalo po kasi, ganito po yun. Yung source of income ng Iglesia ni Manalo, batay po sa Pandoktrina, o ito po, sa ngayon ang lalabas pong turo ni Manalo na gagawin mo sa araw ng linggo, 4 na beses kang magbibigay. Sa isang oras na pagsamba, kung susundin mo yung turo ni Manalo, 4 na beses sa isang oras na pagsamba. Halimbawa, kung lalaki ka, diakono. Kung babae ka, diakonesa. Pagkatapos meron po ang tinatawag na tanging handugan. Yung pong tanging handugan nagdalawa. Dati isang sobre lang. Isang sobre para sa lokal o gagastusin o gugugulin para sa lokal o para sa distrito. Depende. At isang sobre para po sa lingap sa mamayan. Isang sobre. Pagkatapos meron po silang tinatawag na libreto. Ito pong libreto, dati libreto ang tawag. Sa ngayon po, ito pong libreto, yung tinatawag niya lang hahing pera. Mula January hanggang December. Ang tawag po nila ngayon ay hindi na po libreto, ang tawag nila blue book. Ibig sabihin, kung pag-aaralan mo sa araw ng linggo, 4 na beses kang magbibigay. Pera Webes. Isa sa araw ng Webes. Ngayon po, pagka pinansin natin, ang turo ni Manalo, na 5 beses sa loob ng isang linggo. Ito pong Webes, pwede nang gawing Miyerkules. Ito pong linggo, pwede nang gawing Sabado.
Kung mag-ararali sila, pwede pong gawing Biyernes. Basta't ang pagbibigay po kay Manalo, batay sa Pandoktrina 19, ang lalabas po na turo ni Manalo ay 5 beses sa loob ng 1 linggo. Turo po niya, dapat maging matalino po kayo. Sinong gumawa ng turo? Si Manalo. Hindi po ba? Ang tanong, si Manalo ba magagawa ba niya yung turo niya? Hindi. Yung mga ministro, pinag-aralan nila. Pinag-aralan po nila. Ang pagbiministro sa Iglesia ni Manalo, 13 years. 7 taon ng pag-aaral. 6 years po yung tinatawag na regular o manggagawa. Kapag ka po pinaluhod ka na ni Manalo, ito po. Yung pong nasa litrato ay yung 2 kapatid ni Eduardo Manalo. Yung mga nakakulong po sa Taguig, sa Rizal. Pagka pinatungan ka na ng kamay ni Manalo, depende po, 13 years. Ibig sabihin po, pagka pinatungan ka, ministro ka na. Ang pag-aaral po sa pagka-ministro sa Iglesia ni Manalo, ibig sabihin, university. University po. Ang tanong, magagawa ba nilang magbigay ng 5 beses ang mga nag-aral o yung mga nagbiministro? Ibig sabihin, hindi po nila pinag-aralan kung paano nila magagawa. Magagawa nila. Pero maging matalino po kayo. Halimbawa, si Manalo, magbibigay siya ng 5 milyon. 5 bilyon, saan niya kukunin? Yung mga ministro niya, magbibigay. Sa panahon ng pagsamba o pagtitipon, magbibigay sila. Pero saan kukunin? Bakit natin tinatanong? Kasi po mga walang karapatan magtrabaho. Pagka wala pong karapatan magtrabaho, paano po sila nabubuhay? Nanglilimos lang po. Yung tinatawag niya 5 beses. Nanglilimos lang. Baka po sabihin po ng iba, hindi naman po nanglilimos eh. Alam niyo po, marami kasing nagagalit sa atin. Nagagalitan tayo eh. Ang akala po nila yung pagbibigay ng abuloy ay hindi po limos. Dagdag kaalaman po sa mga kaanib ng Iglesia ni Manalo para makakita natin. Ang babasahin ko po sa inyo, aklat po ng Mateo. Kasi dito sila nagagalit eh. Kasi po sa kanilang reliyon daw, wala po nang lilimos. Ngayon po, dahil bukang bibig ko na si Manalo at ang kanyang mga ministro, nanglilimos lang. Nagagalit sila. Kapag ka wala kang karapatan magtrabaho, kasi po, kaya naman po wala silang karapatan magtrabaho, ipinakikilala nila na ang pinakatungkulin, pinakatrabaho nila ay yung magturo. Paano ka mabubuhay kung hindi ka manlilimos? Kung wala magbibigay ng limos sa'yo? Kasi po lagi nila kasing bukang bibig tulong. Tumatanggap ng tulong si Manalo at ang kanyang mga ministro. Ang tanong, saan nagmula yung tulong? Mula rito. Kaya ipinapaliwanag ko po. Si Manalo, yung turo niya, hindi niya magagawa. Yung mga ministrong nag-aral, kung tawagin pa nga nila ngayon ay mga bachelor, mga degree holder. Ang tanong, magagawa ba nilang magbigay? Hindi. Kung magbigay man sila, saan galing? Dito po. Ang pinanggagalingan po ng bigay ni Manalo, bigay ng mga ministro, dito po. Kaya sinasabi ko po sa inyo, pag-aaralan ninyo. Gumawa ka ng turo, magagawa mo ba? Kaya tanungin po ninyo yung mga tagapagturo, magagawa ba ninyong magbigay?
sinabi ba sa babasahin ko muna itong kasi ang iba po. Babasahin ko muna itong 6, 1 hanggang 4. Kasi akala po ng iba, yung pagbibigay ng abuloy ay hindi po limos. Kaya nung meron po akong nasabi na si Manalo nang lilimos lang, nagagalit sila. Ipinapaliwanag po nila na walang nalilimos sa kanilang reliyon. Meron po. Ito po, babasahin ko sa inyo. Mateo, sa magandang balita Biblia po. Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Dito po meron po akong binasa rito na pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang paggawa ninyo ng mabuti. Ano po yung isa sa mga mabuti? Bago ko po ang binasa ko, 6.1, babasahin ko muna yung Hebreo 13:16. Dito sa dating salin, pakinggan po ninyo kung ano yung isa sa mga mabuti na dapat gawin. Hebreo 13:16. Datapot ang paggawa ng mabuti at ang pag-aabuloy ay huwag ninyong kalimutan, sapagkat sa mga gayungahin, ang Diyos ay totoong nalulugod. Ulitin po natin yung 6.1. Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang paggawa ninyo ng mabuti. Alin po yung isa sa mga mabuting dapat gawin, yung pagbibigay ng abuloy. Kaya, ito po ang ikinagugulat ng Iglesia ni Manalo. Yung 5 beses sa loob ng 1 linggo. Ulitin natin. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito. Katulad ng ginagawa ng mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung nanglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong panglilimos at gagantihin ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Sa Iglesia ni Manalo, hindi po pwedeng lihim ang kanilang panglilimos kasi po dumadaan yung diakono. Kung lalaki ka, diakonesa, nakikita kang nagbibigay. Lalo po yung tanging handugan. Kailangan isusulat mo kung kanino nanggaling, pangalan. Paano po yung blue book na tinatawag? Sasabihin sa iyo, kapatid, urong pa yung pasalamat mo. Masasabi mo bang lihim yun? Hindi. Kung minsan nakakala ng iba, yung terminong pagbibigay ng limos o mga abuloy, magkaiba. Hindi po. Kaya si Manalo po umaasa lang sa limos. Pati na ang kanyang mga ministro. Di ba meron silang turo na itinuturo? Yun po ang gusto kong ipapansin sa inyo. Si Manalo at ang kanyang mga ministro, hindi po nilang magagawang magbigay. Kasi po, binabasahan po tayo ng talata, hindi po ba utos ng Diyos ang magbigay? Ganito ang ating matutunghayan. 2 Korinto, Kapitulo 9, talatang 7. Dito ko nababasahin sa Magandang Balita Biblia. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilit sa lamang, sapagkat ibig ng Diyos ay pusang pagkakaloob. Ang sinabi rito, bawat isa magbigay. Kayo po, tinatanong ko kayo, paano po makakapagbigay yung walang karapatan magtrabaho? Halimbawa, si Manalo, wala po siyang karapatan magtrabaho. Dahil lang ipinakikilala niya, ang pinakatungkulin, pinakatrabaho niya, ay yung magturo o yung pagmiministro. Paano siya makakapagbigay? Kaya ang ginagawa po ni Manalo, para hindi siya mapunang, nagkukunwari.
niya magagawang magkunwari sa pagbibigay? Kukunin niya doon sa ibinibigay ng mga kaani. Kung nagbigay siya, saan pupunta yung ibibigay niya? Di sa kanya rin. Walang pagkakaiba po yung sa yoyo. Ang yoyo, may tali. Kaya bumabalik. Kay Manalo, wala namang pong tali. Pero bakit bumabalik? Sa kanya pupunta rin. Yung mga ministro ni Manalo, nag-aral po ng ibig sabihin ng pagmiministro sa iglesia ni Manalo, 13 years. Kung gusto mo mag-abroad, kailangan mo pang mag-aral ng ASPOM. O kung qualified ka doon sa tinatawag na ASPOM, mag-aaral ka ulit. Pero alam ba ng mga ministro ni Manalo na nagkukunwari sila sa pagbibigay? Ibig sabihin, si Manalo, pagka pinag-aralan ninyo, alam nila yung turo. Alam nila yung turo Magbigay ang bawat isa. Kapatid ministro ka, wala kang karapatan magtrabaho. Kahit isa lang dito, pumili ka na diyan. Gawin mo totoo. Kaya nagtataka po yung karamihan. Kaya pagka nakakita po kayo ng mga tagapagturo, halimbawa, nakita nyo yung mga ministro ni Manalo, kapatid ipakilala mo nga sa akin kung paano ka makakapagbigay. Kasi, ikalawang Korinto 9:7, magbigay ang bawat isa. Gusto ko lang malaman kung paano ka nakakapagbigay. Kasi, wala kang karapatan magtrabaho. Ang pinakatrabaho mo, yung magturo. Kaya ganyan kang umaasa sa limos, kung tawagin tulong. Ipakilala mo nga sa akin. Wala magtuturo ng ganyan. Kaya marami pong nadadaya, lalo na sa pera. Lalo na sa iglesia ni Manalo. Pagka binasahan ka pa ng 9:6. Ganito po ang ating matutunghayan. Tandaan ninyo, ang naghahasik ng kaunti ay mag-aani ng kaunti. Ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Dito, ihimukin yung mga miyembro. Yung kanilang mga follower, disciple. Mga kapatid, saan kayo lulugar? Sa kaunti? Kaunti nga hani. Sa marami nga hani. Pero kung matalino po yung mga miyembro, teka muna kapatid, ikaw wala ka mang inihahasik kahit 5 doling Manapa, nagkukunwari ka sa pagbibigay ng abuloy umaani ka ng marami. Ibig sabihin, yung mga tagapagturo, hindi nila magawang magbigay. Kahit 5 doling. Alam niyo po, yung po mga kinikilala niyong mga tagapagturo, hindi po kumikilala sa Diyos. Sila po ang tinatawag ng mga bulang propeta na magpapakunwari, nawaring ministro ng katwiran. Dahil yung turong itinuturo nila, hindi po nila magawa. Ganito ang ating matutunghayan. Aklat po ng unang 1, Kapitulo 2, pakinggan po ninyo. Talatang 3-4. Nasa ganito ay nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Teka muna, ang tunay palang pagkilala sa Diyos, kailangan masunod mo yung utos. Ang nakalagay po sa 2 Korinto, 9:7, magbigay ang bawat isa. Hindi ba exempted ba yung mga ministro? Exempted ba yung mga pastor? Ang nakalagay bawat isa. Naalala ko po kasi sa iglesia ni Manalo, pagka sinabing bawat isa, pati bata Alam niyo po, ang pagkakaintindi ko sa mga tunay na mga sindikato, kung sino lang po yung mga mayayaman ang hinihingan. Kung sino lang po yung mayayaman, dito po sa pagka ginagamit ng reliyon, pati bata kukunan Kaya pagka ginamit mo yung reliyon, pati bata kukunan mo ng abuloy. Donasyon. Mga wala pang hindi pa sila naghahanap buhay. Kukunan mo na ng abuloy. Bakit? Meron kang tinatawag na pagsambang kabataan. Wala pang kinikita yung mga bata. Kukunan mo na ng abuloy. Yung tunay na sindikato, halimbawa, kaya nga po sa ngayon, sa
Sa Japan daw po, meron pong tinatawag na Yakuza. Pag-aaralan po ninyo, sa Italia, meron pong tinatawag na mafia, pati sa Amerika. Pero ang kinukunan po na lang nila, yung mga mayayaman. Pagka ginamit mo yung reliyon, o sekta, pati bata kukunan mo. Nakalagay po sa 2 Korinto 9:7, magbigay ang bawat isa. Tama po yung turo. Pero ang tanong, magagawa ba ng ministro ninyo, mga tagapagturo ninyo, magbigay? Ibig sabihin, yung turong itinuturo nila, hindi nila magagawa. Huwag mong sasabihin si Manalo, nalilipasan ng gutom. Huwag mong sasabihin yung mga ministro niya, nalilipasan ng gutom, nagkukutis babae. Mga walang karapatan magtrabaho. Dapat magkaroon po kayo ng karapatan na magtanong o magsalita. Kapatid totoo ba yung turong itinuturo mo? Gawin mo nga. Halimbawa, yung pagbibigay ng kabulid. Ipakilala mo nga kung magagawa mo magbigay ng totoo. Kaya nga po ako bilang kaanib ng Iglesia ni Manalo, meron po kasing nakakakilala sa akin na isang miyembro na lumapit sa akin sa Duomo. Tinanong niya ako, dahil ito pong taong ito, matagal na akong kilala at lagi po sa Duomo. Ngayon, hindi mapakali. Pero sa kwentuhan, lagi kami magkakasama. Pero hindi siya kumikibo tungkol sa reliyon kahit na napapakinggan niya ako na tumutulig siya sa Iglesia ni Manalo. Pero hindi nakatiis. Ang sabi niya sa akin Kabong, bakit ka tumiwalag sa Iglesia? Hindi ko po siya sinagot sa tanong niya. Ako ang nagtanong. Ibig sabihin, nagtanong siya, pero hindi ko sinagot kagad yung tanong niya. Nagtanong ako. Anong tanong mo? Saan ka kukunang ibibigay bilang miyembro sa panahon ng pagsamba? Sa ating kinikita. Tama. Yung ministro, saan kukunang ibibigay? Walang karapatan magtrabaho. Umaasa lang kung tawagin tulong. Ang tulong ang pinagmulan, abuloy, limos. Saan kukuha ng ibibigay? Hindi ang gagawin niya, dadayain niya yung mga kahanib. Ito po sa panahon ng pagsamba o pagtitipon. Si Manalo at ang kanyang mga ministro, magkukunwari sila sa pagbibigay ng abuloy. Bakit? Galing po sa tulong. Ang tulong pinagmulan, mga limos o mga abuloy ng mga kahanib. Para mabuhay si Manalo, kinakailangan pong manghingi siya ng limos. Kung tawagin nila tulong. Kaya nung sinabihan ko siya, saan magmumula yung ibibigay ng ministro? Hindi makasagot ang yung miyembro. Alam mo, kapatid, sabi ko, gusto mo ba lantaran na dinadaya ka ng ministro mo? Ipinakikilala niya na utos ng Diyos ang magbigay, samantalang siya hindi niya magawang magbigay. Ganun lang kasimple. Lalo na 5 beses. Halimbawa, isang magulang, ang kapag isang magulang, dalawa yan. Isang magulang, dalawa yan. Isang lalaki, isang babae. Kung ang turo ni Manalo, susundin ng isang magulang, di 10. Sa loob ng 1 linggo, kung dalawa sila. Paano po yung mga anak? Kung 6 ang anak, saan kukunin yung ibibigay ng mga anak? Hindi pa man naghahanap buhay mga anak. Kumbaga, nagsisipag-aral pa. Kung susundin nila yung utos. Kaya yung mga miyembro, pinagsasamantalahan ng mga tagapagturo nila. Kaya simpleng bagay lang kaya sinasabi ko sa mga kaanib,
Utos ba ng Diyos ang magbigay? Itanong nyo sa ministro. Itanong nyo dun sa mga tagapagturo nyo kung paano sila makakapagbigay. Oh, sasabihin pa nila, kami magkukunwari sa pagbibigay ng abono. Alam mo kapatid, kaya kami nangungulekta ng abono. Para bigyan kami ng tulong. At kami mismo. Alam niyo po, ang totoo niyan. Kaya yan ay natutunan ko sa isang ministro ni Manalo noong 1986. Bago kami pumasok sa klase ng mga ministro, ugali po kasi ng mga ministro kasi nagtatambay. May kanya-kanya silang mga, kumbaga yung mga kabig. Nagtatanungan yan o kaya pinag-aaralan nila. May nagtanong na isang ministro, saan mababasa sa Biblia na yung tulong natin ibabalik natin sa pamamagitan ng pagbibigay ng abuloy? Walang makasagot. Kaya tinatanong ko yung mga ministro ni Manalo. Kasi sa ngayon, naglalantad tayo. Bawat isa magbigay. Saan mo kukunin ibibigay mo? Kaya maraming nagagalit sa atin. Kaya, ang ginagawa po ni Manalo, kung meron po kayong o kung palasiyasat kayo sa mga magsusugal. Sa mga magsusugal po kasi, para dumami yung magsusugal, gumagamit po ng pala. Yung pala magkukunwari na tumataya. Na ipinatikita na may tumataya doon sa sugalan. Ganyan din po si Manalo. Tinuturuan niya ang kanyang mga ministro na magkunwari sa pagbibigay ng abuloy. Para mahikayat niya yung mga miyembro na magbigay ng 5 beses. Hindi mo naman pwedeng sabihan si Manalo ang kanyang mga ministro, magkunwari na lang po kami sa pagbibigay ng abuloy. Bakit? Sa pagkukunwari po, pwede palang magkaroon ng eroplano. Pwede palang magkaroon ng bahay sa Fortes Park. Hindi piruin mo ba ganun si Manalo? Pwede po walang, lalo na dito sa Milan, pwede po palang magkaroon ng kotse. Meron palang magkakaroon ng bahay. Alam niyo po, pandaraya kasi yung ginagawa nila. Ngayon po, kahit na ako nagtataka, pinag-aralan ko rin. Dahil ako dati akong kaanin ng iglesia ni Manalo. Ang akala ko noon, ang ibibigay ay galing sa tulong. Hindi po. Marami kasing nadaya. Ang babasahin ko po sa inyo, ito pong babasahin ko, pwedeng basahin sa Magandang Balita Biblia. Salita ng Buhay, aklat po ng Gawa, Kapitulo 20, talatang 33, 34, 35. Dito po ang binabasa ng karamihan, 35 lang. Hindi po nila binabasa ang 33, 34. Pakinggan po ninyo kung anong nakalagay rito. Hindi ko hinangad kailanman ang salapi o damit ng ibang tao. Alam ninyong nagtrabaho ako upang tustusan ang mga pangangailangan namin ng aking mga kasamahan. Alam niyo po kung bakit hindi po nila binabasa ang 33, 34? Dahil nga po, wala silang karapatan magtrabaho. Umaasa sila doon sa tinatawag na tulong. Kaya sila umaasa sa tulong dahil po wala silang karapatan magtrabaho. Ang pinakatungkulin daw po nila mangaral. Ngayon kung ang tungkulin mo o pinakatungkulin mo mangaral, bakit itinatago mo itong 33, 34? Kasi kung tagapagturo ka lang, magtuturo ka. Babasahin mo to. Pero bakit itinatago mo yung 33, 34? Ulitin ko po Hindi ko hinangad kailanman ng salapi o damit ng ibang tao. Pasakay-sakay ka lang ng eroplano. Pasakay-sakay ka lang ng kung ano-ano. May bahay ka sa Fortes Park. Umaasa ka lang sa limos. Hindi ko hinangad kailanman ng salapi o damit ng ibang tao. Alam ninyong nagtrabaho ako
upang tustusan. Anong naging trabaho ni Apostol Pablo? Kung babasahin po natin sa 18:3, bago po, mas maganda babasahin ko po. Kung anong naging trabaho ni Apostol Pablo. Dito po sa ang bagong ang Biblia. Gawa Kapitulo 18, talatang 3. Anong naging trabaho ni Apostol Pablo? At dahil ang hanap buhay niya ay tulad din ng kanila, tumuloy siya sa kanila. At sila'y magkakasamang nagtrabaho, parehong paggawa ng tolda ang hanap buhay nila. Ito pong 18:3 na ito, hindi po binabasa ng mga ministro ni Manalo. Si Manalo at ang kanyang mga ministro, hindi po binabasa ito. Kaya nga po, nagagawa po nilang magsabi na ang pinakatungkulan nila, ang pinakatrabaho nila ay magturo. Dahil hindi po itinuturo ang 18:3. Si Apostol Pablo, kahit saan sa makarating, nagtatrabaho siya. Tagagawa ng tolda. Kaya nga po, uulitin ko po yung 34 dito sa ganito po ang ating matutunghayan. Alam ninyong nagtrabaho ako upang tustusan ang mga pangangailangan namin ng aking mga kasamahan. Ipinakita ko sa inyo sa lahat ng paraan na sa ating pagbabanat ng buto, matutulungan natin ang mahihina. Alalahanin natin ang sinabi ng Panginoong Yesus, mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Si Apostol Pablo, meron siyang karapatan na humingi ng tulong. Pero hindi po nila inaasahan. Kaya saan kumukuha ng ibinibigay ang tunay na ministro? Sa kanyang kinikita sa pagtatrabaho. Hindi po sa tulong. Mas mapalad ang nagbibigay. Sa iglesia ni Manalo, si Manalo at ang kanyang mga ministro, mga walang karapatan magtrabaho. Halimbawa si Manalo, umaasa lang sa bigay na limos, naka-aeroplano. Tingnan niyo po yung lifestyle ni Manalo. Pati na ang kanyang mga ministro. Kaya hindi po sila nagbabasa ng Biblia. Ginagamit, nagpapakunwari na waring ministro ng katwiran. Kaya po, bakit po nagawa? Babasahin ko po sa inyo. Bakit nagawa? Si Manalo ba? Magsasabi ba siya? O mga kapatid? Kami, kasama ng mga ministro, huwag kayong tutulad sa amin na nagkukunwari sa pagbibigay ng abuloy. Wala magsasabi niya. Sasabihin ba ni Manalo at ang kanyang mga ministro, huwag niyo kaming tularan mga kapatid. Dahil ginagawa namin ang pagbibigay ng abuloy. Galing po sa tulong. Huwag niyo kaming tutularan. Bakit? Hindi kami kakain. Hindi ako makakasakay ng eroplano. Kaya bago po kayo makipagpaligsahan sa pagbibigay ng abuloy, kasi po, hinihimok yung mga kaanib. Ang magbigay ng kaunti-kaunting ahanin, ang magkasik ng maraming ahanin. Saan kayo lugar mga kapatid? Dun sa walang hinihahasik. Katulad ng ginagawa ni Manalo at ng kanyang mga ministro. Bakit? Hindi po nila magawang magbigay. Hindi nila magawang magbigay. O ibig sabihin, hindi sila makapaghasik ng kahit konti, kahit marami. Umaani sila ng marami. Sino pong mas mapalad sa inyong reliyon? Yung nagbibigay, yung binibigyan. Yung binibigyan. Saan kalulugar ngayon? Mas mapalad pala yung binibigyan. Kaya po yung mga nagbibigay, naghihirap. Ang binibigyan, yung mayaman. Nakaka-aeroplano, nakakabahay sa Forbes Park. Ang tunay na tagapagturo po, kasi po babasahin ko po sa inyo, ang isa sa mga ginagamit nilang basihan,
ay yung nasa unang Korinto, maybe parang mandaya eh. Narito po, babasahin ko sa inyo unang Korinto, 9. Ito po ang isa sa mga pandarayang ginagawa nila eh. Para umasa sila sa tinatawag na tulong. Nasasaad sa kautusan ni Moises, huwag mong bubusalan ang baka habang ginagamit sa pag-iik. Ito po, para mga tuwiran na sila ay umaasa sa tulong. Ang binasa ko po ay 9. Bakit hindi po nila babasahin ng kasunod na talata, katulad ng 15? Hindi nila babasahin. Babasahin ko po sa inyo kung ano nakasulat dito sa 15. Para maunawaan po at maintindihan po ninyo kung anong nakalagay rito sa 15. Dito po pala sa 12:13. Sa 13 pala, 13. Ito po. Kung ang iba'y may ganitong karapatan, 12 Kung ang iba'y may ganitong karapatan, di lalo na kami. Gayon may, hindi namin ginamit ang karapatang ito. Tiniis namin ang lahat upang hindi kami maging hadlang sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Hindi ba ninyo alam na ang mga naglilingkod sa templo ay tumatanggap ng pagkain mula sa templo at ang mga naglilingkod sa dambana ay may bahagi sa mga handog na nasa dambana? Sa gayon din paraan, ipinag-uutos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng mabuting balita ay dapat mabuhay sa pamamagitan ng mabuting balita. Ngunit, eto na, 15. Hindi ko ginamit ang aliman sa mga karapatang ito. Hindi ko kayo sinusulatan upang bigyan ninyo ako ng tulong. Idigin ko pang mamatay muna kaysa alisin sa akin ninuman ang batayan ko sa pagmamalaki. Ulitin ko po yung isya. Ngunit, hindi ko ginamit ang alinman sa mga karapatang ito. Hindi ko kayo sinusulatan upang bigyan ninyo ako ng tulong. Alam niyo po, binabasa ang 9. Ayaw po nilang basahin ng 15. Bakit ayaw nilang basahin? Para manatili po silang umaasa sa tulong. Umaasa sila sa limos. Hindi, ang issue natin paano po makikilala yung mga taong bula ang propeta? Bula ang tagapagturo. Ang turo nila, hindi nila magagawa. Kaya pagka nagpaturo po kayo ng mga turong itinuturo nila, subukan niyo yung ministro. O kapatid, sa pagbibigay ng abuloy tayo pupunta. Ilan ang turo mo? Yung bang turo mo, magagawa mo ba? Huwag kang magkunwari, Kahit isa lang dito sa 5. Gawin mo. Yung totoo. Alam niyo po, ang iglesia ni Manalo, ganito. Kaya si Manalo po, ipinapalaganap niya yung panglilimos sa iba't ibang lugar para meron siyang magamit na puhunan. Ang tunay na ministro, bakit siya nagtatrabaho? Ang babasahin ko po sa inyo, 2 Tesalonica, Kapitulo 3, talatang 7, hanggang 8, hanggang 10. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho ng kami nariyan pa. Pagka napapakinggan po ng mga kaanib ng iglesia ni Manalo, ang akala nilang trabaho ang binabanggit ni Pablo rito, ay yung tagapagturo, hindi po. Ito po ay tungkol sa pagkita. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho ng kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kanino man ang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sino man sa inyo. Ginawa namin ito, hindi dahil sa wala kaming karapatan maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo bigyang halimbawang dapat sundan ng kasama pa ninyo kami. Ito ang tagubilin ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ang sino mang ayaw gumawa.
kapag ka po sinunod natin ang Biblia, yung mga tagapagturong ayaw magtrabaho, huwag nating pakainin. Ngayon, kung gusto po na ninyong magkaroon sila ng trabaho, pababasahan nyo ng talata ng Biblia. Paano po ang mga tagapagturo ninyo? Paano nyo po magagawang turuan? Kung sila lang may karapatang magturo. Mga ministro ninyo, sila lang may karapatang magturo eh. O kapatid tinuturuan mo kami ng 5 beses. Totoo bang yung turong yan totoo? Bakit hindi mo magawa? Alam niyo po kasi ang bawat pagsamba o pagtitipon na isinasagawa ng bawat reliyon o sekta, hindi pwedeng turuan ng mga nagtuturo nila. Mga tagapagturo nila, hindi pwedeng turuan. Sasabihin mo ba, tuturuan, kapatid paiyak-iyak ka pa, nananalangin ka, paiyak-iyak ka pa sa pagbibigay ng abuloy, nagkukunwari ka sa pagbibigay ng abuloy. Tinitingnan mo kung sino yung malakas nagbigay. Sasabihin mo kagad doon sa ingat yaman, kapatid, sino bang, urong o sulong? Malakas bang, marami bang nagbigay? Bakit? Kolektor ka lang Alam niyo po, babasahin ko sa inyo ang 14, kapitulo 31. 29, 30, 31. Unang Korinto 14. Pansinin po ninyo. Magsalita ang 2 o 3 tao na tumanggap ng kaloob. Sa iglesia ni Manalo, hindi na pwede kasing kaloob. Bakit? Nagbayad sila. Ang pagbiministro po sa iglesia ni Manalo, hindi na po kaloob. Bakit? Nagbayad. Dapat tinuruan ka 13 years. Ibig sabihin 7 years. Alam mo na ikaw ay nagkukunwari sa pagbibigay ng abuloy. Hindi niya alam. Umabot pa ng 13 years. Hindi pa rin niya alam na nagkukunwari siya sa pagbibigay ng abuloy. Nag-aaral pa ng ASPAM, nakarating pa ng abroad. Kaya akala po ng mga ministro ni Manalo o yung mga miyembro ng iglesia ni Manalo, hindi ko po kaya humarap sa mga ministro nila. Akala nila, hanggang Facebook lang tayo, hanggang YouTube lang. Hindi po. Kahit lantaran, pwede po ako makipagdebate, diskusyon sa mga ministro ni Manalo. Pwede ako makipagharap. Bigyan nyo lang ako ng authorized. Halimbawa, dito sa Milan. O payagan nyo lang ako makaharap ang ministro ni Manalo. Pababasahan ko lang ang 3 talata. Ito lang, binabasa ko. Bibigyan ko siya ng 100 euro. Ito lang binabasa ko. Basta pakinggan po ninyo Gusto ko pong makakita ng mga ministro ni Manalo binabasa ito. Ulitin ko Magsalita ang 2 o 3 tao na tumanggap ng kaloob na makapagpahayag ng salita ng Diyos. At timbangin naman ng iba ang mga sinasabi nila. At kung ang isa sa mga nakaupo ay tumanggap ng pahayag mula sa Diyos, tumigil naman ang nagsasalita. Pangungunahan po ng 2 o 3. Yung tumanggap ng kaloob, sa iglesia ni Manalo hindi na pwede. Ngayon, kapag meron pong ituturo yung nakaupo, ibig sabihin, tumanggap siya ng pahayag mula sa Diyos, pwede siya magturo. Pwede niyang turuan yung 2 at 3. Ulitin ko. At kung ang isa sa mga nakaupo ay tumanggap ng pahayag mula sa Diyos, tumigil naman ang nagsasalita. Sapagkat kayong lahat ay maaaring isa-isang magpahayag ng salita ng Diyos upang matuto ang lahat at mapalakas ang loob nila. Ito po. Naghahanap po ako sa mga ministro ni Manalo. Magbabasa lang siya ng 3 talata. Ito lang. 29, 30, 31. Unang Korinto 14. Dahil hindi po itinuturo ito sa mga iglesia ni Manalo.
Kaya hindi nila pwedeng turuan yung kanilang ministro. O kapatid, huwag kang magkunwari sa pagbibigay ng abuloy sa panahon ng pagsamba, pagtitipon. Walang silbi ang pagsamba natin dito kung nagkukunwari kayo sa pagbibigay. Maganda nga yung kapilya. Nagkukunwari ka, baka namang ipinag-utos ng Diyos kay Manalo at sa kanyang mga ministro. O yung ikalawang Korinto 9:7, magbigay ang bawat isa, magkunwari kayo. Saan mababasa? Kaya po, hindi alam ng mga karamihan. Uulitin ko po kung anong ginagawa ng mga bulaang tagapagturo. 23:3. 23:3 po ng Mateo. Uulitin, binasa ko na kanina pero babasahin ko pang muli. Kahit gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniutos, ngunit huwag ninyong tularan ng kanilang gawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Ipinangangaral. Kapatid, utos po ng Diyos ang magbigay ng abuloy, mga kapatid. Gawin mo. Kung matalino ka bilang miyembro, kapatid utos nga ng Diyos pero hindi mo magawa. Kaya umaasa ka lang sa limos. Naka-aeroplano ka, umaasa ka lang sa limos. Nakabahay ka sa Forbes Park. Ilan ang turo mo? 5 beses sa loob ng 1 linggo. Pati ba nga bata, kinukunan mo ng abuloy? Kaya po, alam niyo po yung drug lord, tatlong tinatawag na lord sa Pilipinas o saan man. Yung po kasi yung lord na isa, drug lord. Tsaka yung gambling lord. Ito po kasing dalawang ito kaya malakas ang loob nilang gumawa o nantarang. Nagbibigay sila ng money protection sa mga politiko. Itong gambling lord tsaka yung drug. Pero yung praise the Lord, walang ibinibigay. Hindi nagtatak sa gobyerno. Pinoproteksyonan ng mga opisyal ng gobyerno. Sa kabila na itong praise the Lord o ginagamit ng mga nakakapagnegosyo, hindi nagbabayad ng tax. Manapa, pinoproteksyonan pa ng mga politiko. Samantalang ito ang isa sa mga dahilan, itong praise the Lord, kung bakit bumabagsak ang isang gobyerno. Ito. Bakit? Pati bata, kinukunan ng abuloy. Katulad ng Iglesia ni Manalo. Hindi nakalagay bawat isa. Yung ministro nga, yung tagapagturo, hindi makapagbigay kahit na isa lang. Masakit pero wala tayong magagawa. Kailangan po natin ilantad. Papaano po makikilala? Kasi magpapakunwari na waring ministro ng katwiran Kaya si Manalo at ang kanyang mga ministro hindi kumikilala sa Diyos. Pero alam nila yung mga nakasulat sa Biblia. Alam. Sino bang hindi nakakaalam? Pero ang tanong, magagawa mo ba? Halimbawa, yung pagbibigay ng abuloy. Gumawa ka ng turo Kaya si Manalo po, sa sobrang takot niya, ang tinutukoy ko pong Manalo ay si Peranio G. Manalo, yung ama ni Eduardo Manalo. Bago namatay si Peranio G. Manalo, yung ama ni Eduardo Manalo, sa sobrang takot niya, gumawa po siya ng 10 utos Huwag lalaban sa pamamahala Kaya anumang matuklasan mo sa Iglesia ni Manalo, hindi ka pwedeng kumalaban. Kasi pagka sinabing huwag lalaban, utos. Ang isa sa mga utos ni Manalo, huwag siyang kalabanin. Alam niyo po, sa tunay na, alam niyo po kung bakit si Manalo mismo ang gumawa ng utos o gumawa ng doktrina, pandoktrina 19. Ang lumalabas lang ng source of income ng Iglesia ni Manalo, voluntary contribution. Hanggang ngayon. Naniniwala po ba kayo sa Iglesia ni Manalo, ang source of income lang niya, voluntary?
Wala ba kayong eskwelahan, hospital na kinikitay bayad? Bakit na? Kaya doon ko nakitang ang mga ministro, halimbawa yung nag-aral sa pagka-ministro, nagbayad, hindi niya ituturo. Nagbebenta siya ng pasugo sa mga miyembro, hindi nila ituturo sa labas ng kanilang sekta. Kailangan manatili lang sa pandoktrina. Pagka sumuwa yung ministro, ituturo niya, ako, nag-aral ako sa pagka-ministro, nagbayad ako. Dudukutin ka ng mga pulis. Kahit nasa loob ka pa ng kapilya. Halimbawa, yung ministro ni Manalo, sa Sorsogon, si Duel Menorca, nasa loob pa ng kapilya, dinukot ng mga pulis. Sino yung mga pulis na yun? Mga miyembro ng Iglesia ni Manalo. Kasi pinaghihinala na siya na nagtuturo na siyang iba. Kinakailangan manatili ka lang sa turo. Kahit nag-aral ka, nagbayad ka. Kahit nagbebenta ka ng pasubo sa mga miyembro, hindi mo ituturo. Ang Iglesia ni Manalo, walang kinikitang bayad. Katulad ng tuition fee, hospital fee, kung ano-anong fee. Alam niyo kung bakit? Kailangan kasi palitawin nila na ang source of income ng Iglesia ni Manalo ay voluntary contribution lang. Bakit voluntary contribution lang? Kasi po kasalungat yung voluntary sa bayad. Magkasalungat po yun. Kaya ituturo ng Iglesia ni Manalo na ang source of income lang nila voluntary. Kahit nag-aral siya, nagbayad siya, hindi niya ituturo, hindi. Walang magtuturong nagbayad siya. Ako lang ang nagtuturo ng pag-aaral sa pagka-ministro may bayad. Bakit po ang Iglesia ni Manalo hindi nila ituturong na kumikita sila ng tuition fee? Katulad po ng College of Evangelical Ministry. Ang babasahin ko sa inyo ang isang pasugo ng Iglesia ni Manalo mismo. Ito po. Kasi po yung salitang abuloy o donation, kasalungat po ng tuition fee, hospital fee. Para maintindihan po ninyo. Yung donation at saka yung hospital fee o yung tuition fee, magkasalungat po yun. Kailangan po matuto po kayo na kung ano yung donation. Ang tawag po ng donation, abuloy kusang loob. Yung tuition fee, hospital fee, kung ano-anong fee. Ang Iglesia ni Manalo, wala pa rin po yan. Walang source of income na Iglesia. Kaya nga sinasabi ko, magkakasya lang sa turo. Hanggat hindi ipinatuturo, kahit ginagawa mo, huwag mong ituturo. Dudukutin ka ng mga pulis. Babasahin ko sa inyo ang isang pasugo. Conflicting Beliefs of Catholic Regarding Purgatory. Ang sumulat po nito ay si Tomas Katangay. Ito po. Hence, any church with conflicting beliefs bears the indelible mark of a fake or false church, one that is not of God. Alin mang iglesia na may magkasalungat na paniniwala bilang katunayan na ito'y fake or false, hindi sa Diyos. Kaya ang Iglesia ni Manalo, kailangan sa pamagitan ng ministro, ang source of income ng Iglesia ni Manalo, voluntary. Dito ko kailangan ng gobyerno. Dapat si Manalo magdeklara siya ng source of income. Dahil si Manalo mismo ang kumalaban sa kanyang turo. Anong itinuturo ni Manalo batay sa pandoktrina? Voluntary contribution. Meron ba siyang batay sa pandoktrina natin, kumikita ba siya ng bayad? Hindi. Kumikita ba siya sa pamagitan ng pagmiministro, may bayad? Wala. Pasugo, may bayad? Wala. Hospital, arena? Wala. Bakit? Hindi sila pinapayagan magturo. Kung ano lang yung turo, yun ang ituturo. Kaya doon nabibigla ang Iglesia ni Manalo. Pagka tinanong mo yung ministro, saan ka kukuha ng ibibigay? Hindi makasagot.
Alam niyo po, hindi nyo naman, kahit na isang araw lang pag-aaralan nyo, kailangan pag-aaralan nyo yung terminong donation at saka yung terminong payment, fees. Magkakaiba yan. O yung tinatawag na abuloy, tatanungin nyo yung ministro, magagawa mo bang magbigay? Ang nakalagay bawat isa. Nagbibigay naman po nagkukunwari. Kaya maraming nabibigla, maraming nagugulat. Si Manalo at ang kanyang mga ministro, ilang taon yung pag-aaralan? Ang pagkukunwari sa pagbibigay ng abuloy. Magbabayad ka pa, magkukunwari ka lang sa pagbibigay ng abuloy. Magkukunwari ka lang sa pagbibigay ng abuloy, magbabayad ka pa ng tuition fee. Pagkatapos sasabihin nila, mga ministro ni Manalo magagaling. Walang talino po mga ministro ni Manalo. Nadaya sila. Alam niyo kung bakit sila nadadaya? Dahil doon sa pananakot nila. Yung dudukutin sila. Ilang taon mong pag-aaralan? Bakit hindi mo alam na nagkukunwari ka sa pagbibigay ng abuloy? Alam niyo po kung bakit sa pagdating sa pera-pera, bakit natin ginaganyan si Manalo? Si Manalo po kasi, ang pinakalayunin lang niya, babasahin ko sa inyo, para maintindihan ninyo. Ikalawang Pedro Kapitulo 2, talatang 3. Pasinin po ninyo. 2:3. Sa kanilang kasakiman, lilinlangin nila kayo ng matatamis na pangungusap upang makuha ang inyong kayamanan. Nang nilimos lang. Naka-aeroplano. Nang lilimos lang. Ang ganda ng opisina. Nang lilimos lang. Nakabahay sa Forbes Park. Ang mga ministro, binigyan mo na ng kotse, bahay, pagkain, hindi makahanap ng tuturuan. Inihahanap sila ng mga tuturuan para mayroon silang maturuan. Kung tawagin nila pamamayag. Kaya kita mo, pinarami mo yung mga kabataan na mga kalalakihan. Nagkukutis babae. Dahil wala silang karapatan magtrabaho. Pinarami mo sa isang bansa. Pagkatapos naghahanap po ng pag-ulad ang isang bansa, wala pong uulad. Maging matinuman po ang mga opisyal ng gobyerno, mawala man ng korupsyon. Alam niyo po, yung mga kaanig, dinadala ang kanilang yaman, kinikita, ang binubuhay nila. Yung mga walang karapatan magtrabaho, mga nanglilimos, ginagamit ang reliyon o sekta para magkamal ng kayamanan. Yung palang si Manalo, meron pala siyang karapatan mamuhunan gamit ang voluntary contribution. Ang unang-unang igigisa niya, yung mga tagapagturo niya, paano niya nagawang igisa sa sariling mantika? Paano pinag-aabuloy na niya? Pagkatapos kinukunan pa na niyang tuition fee. Kaya si Manalo, kapag ka nawala po yung protection ng sa gobyerno, sa ngayon, unti-unting nawawala. Nakikita ko. Unti-unting nawawala. Malalantad din na ginagamit ng reliyon o sekta sa pagsasamantala. Kaya kawawa po rito yung mga kaanib na mga nadaya. Turuan nyo ng mga salita ng Diyos ang inyong mga tagapagturo kung magagawa nila. Lalo na sa pagbibigay ng abuloy o donasyon. Ito po ang aking paksang naipaksa. Marami pong salamat sa inyong lahat.